Ito ay hindi lang pala kayamanan, banta pala ito sa buhay ng mismong lawa na kanilang inaasahan. Alamin ang detalye sa ulat na ito. Nauubusan na ba kayo ng idea sa inyong UOTD o ulam of the day? Malamang ilan sa atin, paborito ang isda. Sa mga fish lover dyan, nakatikim na ba kayo ng golden fish? Pero hindi ito ang goldfish na nasa aquarium dahil ang gininto ang isdang ito. Nahuhuli raw sa City of Seven Lakes sa Laguna. Sa malawak na lawa na ito dito sa Laguna, meron di umanong makikita na kumikinang na mistulang mga ginto sa tubig. Ayon sa mga residente rito, ang gintong hinahanap namin ay kalat daw sa lawang ito. Isa ang mga ito sa kinabubuhay ng mga nakatira rito. At hindi ito gininto ang alahas o medalya, kundi isda. At para tulungan tayong mahanap yan, makakasama natin ngayong umaga ang isang sa mga mangingisda rito na si Kuya Jeffrey. Kuya Jeffrey, magandang umaga. Nasaan ba rito yung ginto? Nasa tubig po. Okay, hanapin na natin. Para mahanap ito, kailangan ko munang sumakay ng bangka. Plastic na sa'yo. Marami talagang dito, yung mga goldfish na malalaki. Marami po. Ito, hindi na ba ito? Ako, ano po? Yun na yun. Ito to. Parang goldfish nga talaga. Sa dami ng isda sa lawang ito, nangingibabaw ang makintab nilang kaliskis na kulay ginto. At sa floating cottage na ito, mas marami pa palang makikitang gintong isda. Sila ang mga Midas cichlid o flower horde kung tawagin ng mga residente rito. Hango ang kanilang pangalan sa Greek god na si Midas dahil sa kanilang kulay. Bukod sa marami ito sa lawa, meron ding makikita sa mga baklad na nakapalibot dito. Itong mga Midas cichlid, pinaparami nyo yun talaga dito? Bakit siya nandito kasama ng mga tilapia, ng mga bangus, ng mga koi fish? Sir, sila po yan, nahuhuli ko sa labas. Ginagawa ko lang po palatandaan. Palatandaan para? In case po na, may nawala, na isa, dalawa, hindi ko napapansin, mag-check up po ako ng aking fish cage. So sinasadya nyung ihalo talaga dito sa mga alaga ninyong mga tilapia? Opo, para maganda rin tingnan. May hawig din ito sa flower horde, isang uri ng isdang kadalasang inaalagaan sa aquarium. Kasama ko ang isa sa biologist na nakapansin sa mga Midas cichlid sa lawang ito. Pero Sir Greg, yung kakaiba sa kanya, parang yung ulo niya, parang may bola sa noo. Para sa mga aquarium fish hobbyists, gustong-gusto nila yung mga isdang katulad yan dahil yung local hump or yung ball niya sa ulo ay para maging prominent talaga yung isda. So mas malaki yung bilog sa ulo, mas gusto yan ng mga aquarium hobbyists. Tsaka ang tingkad ng kulay niya, tignan mo, yung pagka-orange din niya. Parang nga siyang goldfish sa unang tingin Opo. Taong 2013, nagsimulang makita ang isdang ito sa lawa ng San Pablo, Laguna. Nung bumagyong Glenda, doon namin napansin yan. Yung flower horn na yan. Sabi noon, may nag-alaga daw dito na nung bagyong Glenda ay nakawala. Pero ang gintong ito, hindi gaanong pinapansin ng mga tao. Sa katunayan, ang isang pirasong Midas cichlid nagkakahalaga lamang ng 5 hanggang 10 piso. May nabili naman. Kaya lang, hindi siya kagaya ng tilapia na nabibili sa palengke. Dahil, Siguro, hindi pa kilala ng mga tao. Hindi kilala yung isda. sino bumibili? At saan nila dinadala? Anong ginagawa nila? Kinakain din. Magkano ang bentahan nyo ng flower horn? May nabili dito, 60, 50, ganun. Kada Kilo. Lahat ng size. Maliit man o malaki. mabenta. Hindi. Hindi. Nakamamangha ang matingkad na kulay ng gintong isda. Pero smells fishy pala ang kanyang presensya.
Ang mga Midas cichlid na ito may tuturing kasing invasive species. Ibig sabihin, banta ito sa populasyon ng mga native na isdang naunang nabuhay dito sa lawa. Oh, so ito pala yung sinasabi nilang ginto. Isda pala siya dito sa may lawa. Kasi nga naman, pag tinignan mo, from ilalim, kitang-kita mo, ang tingkad-tingkad ng kulay niya. Mukha nga naman siya ginto yung kulay. Ang problema nga lang, itong sinasabi nilang ginto na to, Sir Greg, invasive species. Invasive, hindi yan nakakabuti. Dito sa lawa na to. Kasi ang mga invasive species, maaari nilang ma-displace at maubos ng tuluyan ang mga native at endemic nating isda. Aha. So kung hindi natin sila maagapan ngayon, there may come a time when ang ating mga lawa at ilog Mapupuno ng ganito. puno ng ganyan, puno ng mga dayuhan na isda. Delikado siya para sa ekonomiya at sa At sa ecology. nitong lawa na to. Yes, kasi itong lawa na to, ang totoong inhabitants niya ay ang mga native na Philippine fish. At ang laki ng kanilang noo may kinalaman din daw sa kanilang pagiging resilient in nature. Ang laki ng sa may noo niya at sabi nyo, isa siya sa mga pinakamatalino. Matalino talaga ang Isda. mga cichlids. So kaya sila Sumo naman madaling ito. maging invasive species sapagkat ang cichlids by nature matapang sila. So Okay. kalaban talaga ang cichlids. Tapos, meron silang good trait in that sila ay mabuting magulang. Sila ay very good parents. Bantay sarado ang magulang na Midas cichlid sa kanilang fingerlings kaya mas mabilis silang magparami sa mga freshwater ecosystem. Ang Midas cichlid ay sexually dimorphic. Ibig sabihin, iba ang itsura ng lalaki sa babae. Mas malaki ang nuchal hump o bukol sa ulo ng lalaki kaysa sa babae. Wow, tinan mo. Ang laki oh! Mas malaki pa sa kamay ko. Para siyang parang kasing size ng tilapia. Hawig man sila sa goldfish, magkaiba naman ang kanilang ugali dahil mas kalmado ang goldfish kaysa sa mga Midas cichlid. May ugali kasi silang agresibo. Nakakalaban nila ang iba pang isda na nakatira sa lawang ito. In fact, may isang study na ginawa dito na nakahanap ng 100 klaseng isda na mahahanap dito sa lawang to. Out of all of this, 3 na lang yung native o naturang mahanap dito na isda. Sila ay ang ayungin at ang 2 klaseng biyak or bottom-dwelling gobies. Everything else we see in this lake, from the golden Midas cichlids to the tilapia, to the big-head carp, jaguar guapote, koi, and many others, have been introduced from other countries. So, para sa best alternatives, instead na mag-concentrate tayo sa mga dayuhang isda tulad ng mga Midas cichlid, aralin na lang natin kung ano yung tunay na value ng native natin na mga isda. By learning to value what we have, we can protect our rivers and lakes from foreign invaders. Galing sa Central America o sa mga bansa tulad ng Nicaragua at Costa Rica ang Midas cichlid.